Sa video na to, explain ko na kung bakit ba ako nahinto sa pag-upload ng video. So, ayun na nga guys, bumaba ako kasi maingay sa taas yung aircon. And sa video na to, explain ko na kung bakit ba ako nahinto sa pag-upload ng video. 1 month ago, upload ako ng video and hindi ako masyadong nakakapag-upload, na busy ako. As you can see, short hair na ang lola nyo, binenta ko kasi siya. And then ayun, explain ko lang naman kung ano pa talagang nangyari sa akin. I-share ko lang naman sa inyo guys kung ano ba talaga yung nangyari sa akin. I had operation last January 20 something. Basta nasa January mga katap. January 21, nagkaroon ako ng operation. Alam ko, nabanggit ko na yon. And dahil siya sa bukol ko sa right breast ko. So, pinatanggal ko siya noong January. Actually guys, naramdaman ko yung bukol, nakapa ko yung bukol is 2019 pa. Sorry guys, medyo magulo tong pagkuha ko ng video, but ayun, share ko lang sa inyo yung nangyari. 2019, dun ko nakapa na may bukol ako sa right breast ko. Pero that time, hindi ko kasi alam na lalala siya. Sasakit pala siya. So, ang ginagawa ko lang noon is pinababayaan ko lang siya. Inisip ko kasi baka dahil lang sa menstruation or dahil lang sa katabaan ko. So, sabi ko, aantayin ko na lang, baka mawala naman siya. Habang tumatagal, nag-year 2020, nag-lockdown, merong pangyayari na ito yung unang pangyayari, nasipan siya ng anak ko yung right breast ko, and sobrang sakit niya. After nun, panay-panay na yung sakit niya, hindi na nawawala. Minsan mawawala kung inuman ko ng pain reliever, pero hindi pa rin ako nagpa-check up that time. So, yun yung mali ko, and hinayaan ko lang siya kasi nawala naman siya. Tapos lumipas yung mga araw na nawawala naman siya, hindi ko naman siya nararamdaman. Dumating yung month ng July, August. Bigla siyang sumakit and hindi na nawala yung pananakit niya. Yun yung time naman na hindi ko alam kung bakit ganun siya. So, hinahat compress ko lang, ganito, ganyan. Tapos dun ko naramdaman na medyo lumalaki na yung bukol niya. And then October, November, nagpa-check up ako. And then yung first doctor na tumingin sa akin, nagpo-ultrasound ako, lumabas doon na ill-defined, basta mga ganun. So, nung binigay ko na siya doon sa family doctor na it possible na cancer siya. So, umiyak ako, nagulat ako. Tapos alalang-alala siya. Parang yung mukha niya parang nag-aalala. So, natakot ako noon, naiyak ako. Sabi ko, paano, cancer po agad, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, may reseta siya sa akin mga gamot. Pero nagulat ako, 50 pesos or 60 pesos ang isa. So, pero hindi ko alam kung para saan yun. Sabi niya, pampawala ng bukol. So, bumili ako, gumastos ako noon. Pero, ang nangyari, lalong sumasakit yung bukol ko sa breast. As in, masakit siya. December. Basta iniinom ko lang yun. Sabi niya kasi bumalik ako ng January. Pero, ang ginawa ko by the time of December, pumunta ako, nag-search ako ng mga general surgeon sa iba't ibang hospital na malapit dito sa amin. And nakakuha ko ng schedule na doctor, isa San Juan de Dios. Lalaki siya, pero okay lang sa akin pag Saturday off ko kasi, kaya yun yung kinuha kong schedule. And ayun, nagpa-check up ako sa kanya regarding dun sa sa sakit ko. And sinabi niya sa akin magpo-ultrasound ulit para mas klaro yung ultrasound na makikita. Kung sinasabi lang dun sa first ultrasound ko na ill-defined,
sinuggest ng doctor ko, ng surgeon, yung pangalawang second opinion ko, magpa second ultrasound din ako. So ginawa ko yun. Ayun guys, to cut the story short, so nag-ultrasound na ako and chinek na ng general surgeon yung aking ultrasound. And sinabi niya sa akin na hindi naman daw cancerous yung nakitang bukol sa aking breast. So, laking tuwa ako noon and nag-pray ako kay God na thank you Lord, nagpasalamat ako. Kasi, alam mo yun, na-depress talaga ako dun sa doktor na unang tumingin sa akin. Sinabi niya na malapit na sa stage 1 cancer yung sakit ko. Pero, buti na lang, may mga nag-suggest na magpa-second opinion ako dun sa surgeon na mismo. And then, after that, sabi niya sa akin, December, schedule na daw ako ng operation. Kasi kung siya daw ang susunod para hindi na mapunta sa cancer or hindi din natin daw masabi, mas magandang tanggalin na yung bukol. Sabi ko, and ng time kasi wala akong kapera-pera pa. And then, ang ginawa ko, sabi ko, schedule ko na lang doc by March. Sabi ko ganun. But, by the time of January, doon na nga yung aksidenteng nasipan ni Shanara, nasipan ni Shanara kasi yung harot-harot na kami. January yun, hindi na ako nakapasok, masakit na talaga siya. I decided na bumalik sa doktor ko and yun, agad-agad in-schedule niya ako for operation. And then, after that, nung in-schedule na ako ng operation, yun na nga, mabilis lang, inoperahan na ako, pero local anesthesia lang yung ginamit sa akin. So, masakit, may nararamdaman pa rin akong sakit noon. And then, after that, binigyan ako ng pagpapagaling na mahigit 1 month. Actually, dapat 2 months siya. Pero sabi ko, 1 month na lang. Kaya ko naman na siguro yun. So, mga panahon na yun, sobrang stress ako kasi may mga nangyayari din sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ayoko kasing ganito. Mga panahon na yun, sobrang stress ako kasi may mga nangyayari din sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ayoko kasing gamitin yung term na alam mo yun, hindi sa'yo naniniwala yung tao. Alam mo yun, nagkaroon ako ng konting conflict sa trabaho, but mabait naman si God na nasolusyonan naman ng lahat, and I'm very thankful for that. So now, it's been 2 months since operahan ako, and medyo okay lang ako, okay na din ako. And ayun guys, share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin. Naging aral lang sa akin sa nangyari sa sitwasyon na to is pag may mga ganyang nararamdaman na kayo, dapat hindi nyo pinagpapasawalang bahala. Kasi the more na pinapatagal nyo, the more na nagkakaroon ng problema, which is dapat nasusolusyonan ng maaga. Kaya mas importante pa rin talaga ang kalusugan. So, after noon, nung natanggal na yung bukol sa breast ko, pinagaling ko lang yung sugat, and ngayon wala na ako masyadong nararamdaman na sakit. Nakakakilos na ako gaya ng ginagawa ko noon. Hindi nga lang ako nakakatakbo, buhat na mabibigat kasi iniingatan ko din talaga. So, ayun guys, kapag may mga ganong problema, lalo na pag health, lalo na pag kalusugan natin, is huwag natin ipagsasawalang bahala. Magpa-check up na agad at ayun, alagaan ang sarili. Siguro by this time or by after this video, sunod-sunod na yung mga magiging video ko. And I'm sorry kung hindi ako nakapag-update sa mga yung giveaways ko. I remember meron pa akong last giveaway, pero gagawa natin ng paraan yan guys. Kaso nag-ECQ kasi ulit, pero pagka naging okay naman, mapapadala ko yung mga ibang giveaways dun sa mga nanalo. So ayun lang guys, share ko lang yung
yung konting experience ko na nangyari. Tsaka dun sa mga friends ko out there na nagtataka kung bakit bigla akong nawalang upload sa, sa mga YouTube friends ko, nagtataka bakit hindi na ako nag-upload. Ito na po yun. Ito po yung dahilan. So, magbabalik na po tayo and sana nandyan pa rin kayo. And thank you guys for watching. Love you all.